Hello, good morning po sa inyo. Okay, ano po ba ang first message ni God or natutunan ko from our Mass today? So, ang una-una, number one, we need to have courage to follow Christ. So, ibig sabihin po nito, kailangan tatagan natin yung loob po natin kapag gusto natin sumunod sa mga utos ni Kristo or ni God kasi hindi naman lahat ng tinuturo ni God ay madali. So, mahirap po siya. Kumbaga yung mga rules or mga commandments ni God or ni Christ na kailangan sa sundin, hindi talaga siya madali gawin sa totoong buhay. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng courage kapag gusto natin siyang sundin. And I'm sure kasi kapag sinunod natin ang utos ni God, like sabi ka ni Father kanina sa Mass kanina, maraming tao ang hindi mag-agree sa atin. Maraming taong magagalit sa atin or maninira sa atin. Kaya dapat talaga tatagan natin yung loob natin kapag sumusunod tayo kay Christ at kung ano man yung mga pagpuput down sa atin or yung mga doubts sa pagsunod natin kay Christ, hayaan na lang po natin sila at ipasa Diyos na lang. Next, we will suffer when we dedicate our lives to following Christ. But ultimately, this ends to joy in the end. So, like, connected po siya sa number one. So, lahat po tayo mahihirapan talaga kapag dinedicate natin ang buhay po natin kay God. Marami tayong kailangang isakripisyo, hindi lang both materially and emotionally. Meron rin tayong mga kailangang isakripisyo sa mga lifestyles po natin kapag susunod tayo kay Christ. Pero lagi po natin isipin kapag ginagawa po natin to, sa huli po ay magkakaroon tayo ng joy talaga at kasiyahan. At like sabi nga nila, once na nawala na tayo sa mundo na 'to, pagdating po natin sa heaven, wala na pong problema, puro kasiyahan na lang po ang mararanasan natin do'n kasi kasama na po natin si God. Third, we must be cautious towards temptations and distractions. So, ang message na naintindihan ko po dito mula kay Father is, dapat maging mapanuri tayo or lagi po nating, busisiin yung mga temptations na nakikita po natin sa buhay po natin or nararanasan natin sa buhay po natin na nagdi-distract po sa atin towards our mission to follow Christ and to be persons who render genuine service to others. Ayan. So, sa third point po natin, lagi lang po tayo maging mapanuri at cautious kapag may mga temptations or distractions na gumugulo po sa pagsunod po natin kay Christ. Okay? So, maraming maraming salamat po sa pakikinig niyo po sa akin, sa mga messages ni God or mga messages ni God na natututunan ko through Mass daily. Let's end again with a simple prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Lord, sana po ay tatagan niyo po yung loob po namin na sumunod po sa gusto niyo at hindi po kami manghinayang magsakripisyo in following your teachings and yung mga gusto niyo po na gawin po namin sa kapwa po namin. Uh, kung may dumating man distractions or temptations sa mga buhay po namin na naglalayo po dun sa mission po namin na mag-follow po sa inyo, uh, tulungan niyo po kami na maging cautious at maging aware sa mga temptation and distractions po na yun. Maraming maraming salamat po ulit sa mga biyayang binibigyan niyo po sa amin sa mga araw-araw and hopefully magkaroon po kami ng maganda pong mga araw po today. Amen. In the Father, Son, and Spirit. Amen. So maraming maraming salamat po ulit and hopefully you could follow, like, and share this video. And let's end again with a simple Thanksgiving prayer. Good morning and thank you po again. Daily thank you prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.